Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Estong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Sa isang bayan ng Capiz, kung saan ang hangin ay laging sariwa dahil sa amoy ng dagat at isda. Isang batang lalaki ang madalas makita sa palengke. Si Estong, 17 taong gulang. Halos araw-araw na naglalako ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Sa kanyang murang edad, ang kanyang mga madulas na kamay ay sanay na sa madulas na timbangan at sa matatalas na amoy ng kanyang paninda. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, may isang kakaibang lambong ng takot at pag-iwas ang bumabalot sa kanya. Karamihan sa mga nakakakilala sa kanya ay nagdadalawang isip na lumapit o makipag-usap. Ang kanilang mga mata ay agad na lumilihis kapag ang kanilang tingin ay nagtatagpo sa kanya. Ang mga bulungan ay parang hanging dumadampi sa kanyang balat. Hindi naririnig ng malinaw ngunit ramdam ang bigat. Tanging ang mga bagong dating lamang sa Capiz o yaong mga hindi pa nakakarinig ng mga usap-usapan ang matapang na lumalapit sa kanyang pwesto. Sila ang bumibili ng kanyang sariwang tulingan, malalaking alimasag at makikintab na lapu-lapu. Hindi alintana ang kakaibang aura na bumabalot kay Estong. Ang dahilan ng pag-iwas at takot ay nakaugat sa kanyang pinagmulan. Si Estong ay anak ni Densyo, ang kinatatakutang mangkukulam ng kanilang bayan. Ang pangalan pa lamang ni Densyo ay sapat na upang magpatahimik sa mga paslit at magpabilis sa lakad ng mga matatanda. Ang mga kwento tungkol sa kanyang pangkukulam ay laganap, mula sa pagpapalipad ng mga itim na uwak sa hating gabi hanggang sa pagpapahina ng katawan ng kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng mahiwagang bulong. Kaya naman, ang dugo ni Densyo na dumadaloy sa mga ugat ni Estong ay sapat na upang siya ay paghinalaan at katakutan. Kahit na wala pang nakikitang kakaiba sa pag-uugali ni Estong, kahit na ang kanyang mga mata ay walang bahid ng kasamaan, ang anino ng kanyang ama ay sapat na upang siya ay ituring na iba. Isang panganib na dapat tayuan. Araw-araw tinitiis ni Estong ang mga sulyap at bulungan. Patuloy siyang nagtitinda. Sinusubukang kumita ng sapat para sa kanilang dalawa ng kanyang ama. Sa kanyang puso, may bahagyang panghihinayang at pagtataka. Bakit kailangan niyang pagbayaran ang mga gawa ng kanyang ama? Kailan kaya siya makakatikim ng normal na pakikitungo mula sa kanyang mga kababayan? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan habang matyaga niyang inaayos ang kanyang mga paninda. Umaasang mayroong kahit isang taong lalampas sa tako at may kita ang tunay na Estong sa likod ng anino ng kanyang ama. Minsan hamang ang buwan ay nakasilip sa bintana ng kanilang maliit na bahay. Hindi mapakali si Estong sa kanyang kwarto. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng may hina ngunit nakakatakot na mga usal na nanggagaling sa katabing kwarto. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Walang iba, ang kanyang amang si Densyo. Tumayo ang mga balahibo sa kanyang batok. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga usal na iyon. Muli na namang may kinulam ang kanyang ama. Ito ang kanyang pinagkakakitaan. Ang madilim na kabuhayan na bumabalot sa kanilang buhay ng misteryo at takot. Sa mga gabing tulad nito, hindi mapigilan ni Estong ang pag-aalala sa mga kwento na narinig niya sa palengke. Mga istorya ng biglaang pagkakasakit, ng malas na sunod-sunod, ng mga hayop na namamatay ng walang dahilan,
Alam niyang ang ilan sa mga ito ay gawa ng mismong kanyang ama. May bahagi sa kanya na gustong sumigaw, na pigilan ang kanyang ama. Gusto niyang sabihin na mali ang ginagawa nito, na may ibang paraan sana para kumita ng marangal. Ngunit ang takot ay matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Ang takot sa sarili niyang ama. Ang takot sa maaaring gawin ito kung siya ay sumuway. Kaya naman, tahimik na lamang si Estong. Pinilit niyang wag pansinin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanilang bahay. Humiga siya sa kanyang matigas na kama. Ang pinagtagpi-tagping kumot ay hindi sapat upang takpan ang lamig na nararamdaman niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukang takasan ang realidad sa pamamagitan ng pagtulog. Ngunit kahit nakapikit na, patuloy pa rin niyang naririnig ang mahihinang bulong ng kanyang ama. Parang mga insektong gumagapang sa kanyang isipan. Ang bawat usal ay tila isang patak ng lason na dumadaloy sa kanyang sistema. Nag-iiwan ng pakaramdam ng kawalan, ng pag-asa at kahihiyan. Sa kanyang pagtulog, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong sinusubukan niyang makipagkaibigan sa ibang bata. Ngunit sa sandaling malaman ng mga magulang ng mga ito kung sino ang kanyang ama, agad silang pinagbabawalan na makipaglaro sa kanya. Ang sakit ng pagtanggi ay sariwa pa rin sa kanyang puso. Dito napabuntong hininga si Estong sa kanyang pagtulog. Kailan kaya matatapos ang bangungot na ito? Kailan kaya siya makakalaya sa anino ng kanyang ama? Ang tanging hiling niya ay isang normal na buhay. Isang buhay kung saan siya ay tatanggapin, hindi dahil sa kanyang pinagmulan, kundi dahil sa kung sino siya bilang isang tao. Ngunit sa gabing yun, sa gitna ng maywagang usal ng kanyang ama, ang pag-asang iyon ay tila isang malayong bituin na hindi niya maabot. Isang hapon, ang sinag ng araw ay humahaplos na sa mga dahon ng puno habang binabagtas ni Estong ang daan pauwi. Ang kanyang balikat ay bahagyang masakit pa rin mula sa bigat ng kanyang basket ng mga natirang isda. Malalim ang kanyang iniisip. Muling binabalikan ang ilang matangos na tingin na natanggap niya sa palengke kanina. Hindi niya inasahan ang tatlong figura na biglang humarang sa kanyang daraanan. Mga kabataang lalaki, halos kasing edad niya rin. Ngunit may ibang titig sa kanilang tindig. Isang uri ng kayabangan na agad niyang nakilala. Ang isa sa kanila ay ngumisi ang kanyang mga mata na may mapanuyang tingin. Oh, ito na pala ang anak ng mangkukulam. Panimula nito, ang kanyang tingin ay parang nang uuyam. Ang dalawang kasama nito ay tumawa naman ng mahina. Sinubukan ni Estong na lumagpas sa kanila. Roman, ayoko ng gulo. Kung gusto ninyo, sa inyo na lang mga natirang isda. Mariing sabi dito ng bata. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa takot. Aanin namin yung isda mong bilasana. Susubukan lang namin kung gaano kakatapang. Sagot naman dito ni Roman at agad siyang tinulak sa balikat. Alam ni Estong na walang mabuting mangyayari dito. Ayaw niyang makipag-away. Ang gulo ay laging nagdudulot lamang ng mas maraming problema. Ngunit ang kanilang pangungutya at panunulak ay hindi tumitigil. Hanggang sa ang isa sa kanila ay sumuntok sa kanyang mukha. Ang sakit ay tumama sa kanya na parang kidlat. Natumba siya. Natikman ang alat ng dugo sa kanyang labi. Ang tatlong kabataan ay nagpalitan ng tingin at sabay-sabay siyang pinagtulungan. Walang babala, walang awa,
Mga suntok at tadyak ang bumagsak sa kanyang katawan. Sinubukan niyang takpan ang kanyang muka at yan. Umiiyak sa sobrang sakit at kahihiyan. Sa gitna ng pambubugbog, ang tanging nasa isip ni Estong ay ang makatakas. Hindi niya kayang lumaban sa kanilang tatlo. Nang magkaroon ng bahagyang pagkakataon, nang medyo lumuwag ang kanilang pag-atake, buong lakas naman siyang tumayo at tumakbo. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanyang tinakbo. Ang mahalaga lamang ay makalayo sa kanila. Halos gumagapang siyang nakarating sa kanilang bahay. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at galos. Ang kanyang labi ay patuloy na dumudugo. Nang makita naman siya ng kanyang amang si Densyo, ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng matinding galit. Ang kanyang mga mata, na karaniwang mapanuri at malamig, ay nagliliyab sa labis na puot. Anong nangyari sa'yo? Sinong lapastangang gumawa sa'yo ng ganyan? Tanong dito ni Densyo. Ang kanyang boses ay kulog na bumagsak sa katahimikan ng kanilang munting tahanan. Nakita ni Estong ang paghigpit ng kanyang mga panga, ang pagkurba ng kanyang mga kamay na tila gustong manakit. Hindi niya pa kailanman nakita ang kanyang ama sa ganitong galit. Alam niyang ang galit nito ay hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa kawalang galang na ipinakita sa kanilang pamilya. Ang anino ng mangkukulam ay muling bumabalot sa kanilang tahanan, mas matingkad at mas nakakatakot kaysa kailanman. Kahit na ang puso ni Estong ay tumutol sa ideya ng paghihigante, ang nakita niyang galit sa mga mata ng kanyang ama ay nagdulot ng matinding pangamba. Alam niyang hindi niya maaaring itago ang katotohanan. Sa pagitan ng hikbi at pananakit ng katawan, itinuro niya si Roman, ang pinakamatapang at pinakamayabang sa tatlong nambugbog sa kanya. Ang reaksyon ng kanyang ama ay nakakatakot. Ang galit ni Densyo ay hindi lamang basta emosyon. Ito ay parang isang madilim na enerhiya na bumalot sa buong kwarto. Ang kanyang mga kamay ay humigpit na parang bakal, at ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang apoy sa dilim. Hindi ito ang galit na karaniwang nararamdaman ng isang ama para sa kanyang nasaktang anak. Ito ay isang malamig at nakapangingilabot na puot. Ang galit ng isang taong may kakayahang gumawa ng masama. Tahimik na lamang na tinulungan ni Densyo si Estong na makaupo at linisin ang kanyang mga sugat. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakabagabag kaysa sa kanyang sigaw. Ang bawat haplos ng kanyang ama sa kanyang mga pasa ay tila may kasamang banta. Alam ni Estong na may binabalak ang kanyang ama, isang bagay na hindi niya maaaring pigilan. Pagkatapos gamutin ang kanyang mga sugat, si Estong ay naupo naman sa isang sulok. Nanlulumo ito at natatakot. Ang sakit ng kanyang katawan ay halos hindi niya naramdaman kumpara sa bigat ng kanyang konsensya at ang pangamba sa maaaring gawin ng kanyang ama. Samantala, si Densyo ay tahimik na nagkulong sa kanyang kwarto. Mula sa labas, walang maririnig na ingay. Ngunit alam ni Estong na hindi ito nangangahulugang walang nangyari. Sa loob ng madilim na kwartong yon, tiyak na nagbabalak ang kanyang ama. Ang mga usal na naririnig niya noong mga nakaraang gabi ay maaaring muling umalingaw-ngaw. At sa pagkakataong ito, alam ni Estong na ang layunin ng pangkukulang ay walang iba kundi si Roman. Dito naramdaman ni Estong ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya gusto ang nangyari sa kanya.
Ngunit ang ideya na may masamang mangyayari kay Roman dahil sa kanya ay hindi niya matanggap. Ngunit ano ang maaari niyang gawin? Papaano niya mapipigilan ang kanyang ama? Si Densyo, ang kinakatakutang mangkukulam ng kapis, ay hindi basta-basta mapipigilan, lalo na kung ang kanyang galit ay pinukaw. Ang gabi ay bumagsak, puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan. Si Estong naman ay nakaupo sa dilim, naghihintay sa hindi maiiwasang kahihinatnan. Lumipas ang mga araw na parang mabigat na ulap na nakabitin sa kanilang maliit na tahanan. Ang katahimikan ni Densyo ay naging isang nakakabinging presensya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari kay Estong. Ngunit ang kanyang madalas na pag-alis sa gabi ay hindi nakaligtas sa pansin ng kanyang anak. Madalas siyang umaalis paglubog ng araw at babalik bago pa man sumikat ang muling umaga. Ang kanyang mukha ay walang mababasa. Sinubukan ni Estong na magtanong, ngunit ang kanyang mga tanong ay sinalubong lamang ng matalim na tingin at katahimikan. Alam niyang hindi dapat niyang itulak ang kanyang ama. Ang galit nito ay maaaring mas nakakatakot kapag ito ay nakakulong sa loob. Isang umaga, habang si Estong ay nag-aayos ng kanyang mga gamit para pumunta sa palengke, isang matandang kapitbahay ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pagkabigla at takot. Ibinalita ng matanda na si Boyet ay natagpo ang patay mismo sa kwarto nito. Tila hindi na nagising sa pagkakatulog. Ang mga salitang yon ay tumama kay Estong na parang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Si Boyet, isa siya sa tatlong nambugbog sa kanya. Isang kilabot ang kumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya kailangan tanungin kung sino ang may gawa nito. Ang katahimikan ng kanyang ama, ang madalas nitong pag-alis sa gabi. Lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Ayon pa sa matanda, base sa inisyal na imbestigasyon ng mga tanod ay walang senyales na panlabas na puwersa. Parang bigla na lamang daw binawian ng buhay. Subalit ang komento ng matanda na kinulam si Boyet ay ang nagpayanig sa mundo ni Estong. Ang huling salita ay bumuhay ng isang matinding pagkasuklam sa loob ni Estong. Kinulam ang gawa ng kanyang ama kahit hindi niya nakita, kahit walang direktang ebidensya. Alam niya sa kanyang puso na si Densyo ang may gawa nito. Isang halo ng takot, pagkakasala at galit ang bumugso sa kanyang dibdib. Takot para kay Roman at sa iba pa nilang kasama. Pagkakasala dahil ang nangyari kay Boyet ay maaaring resulta ng kanyang pagturo kay Roman at sa galit ng kanyang ama sa patuloy nitong paggamit ng itim na mahika, sa pagpapalala nito sa takot at pagkamuhi ng mga tao sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano niya haharapin ang kanyang ama? Paano niya pipigilan ang maaaring mangyari pa? Ang balita tungkol kay Boyet ay isang madilim na babala. Isang patunay na ang galit ni Densyo ay hindi basta-basta mawawala. At si Estong, sa gitna ng lahat ng ito, ay walang ibang magawa kundi ang makaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Ang anino ng kanyang ama ay lumalalim at lumalaki at tila balak nitong lamunin ang buhay niya. Sa bawat pagkakbang ni Estong sa kabaan ng kalsada na dumaraan sa harap ng bahay ni Boyet, kung saan nakaburol ang kanyang malamig na katawan, tila isang nakatago na kamay ang humihigpit sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng mga taong nakatambay sa labas o sumisilip sa mga bintana
ay sumusunod sa kanya na parang may mga aninong humahabol. Merong halo ng takot, hinala at tahasang pagkamuhi sa kanilang mga tingin. Wala siyang ibang mapupuntahan patungo sa palengke o pabalik sa kanilang tahanan kung hindi ang daan na iyon. Isang ruta na ngayon ay nababalot na sa isang makapal na atmosfera ng akusasyon. Ang mga bulungan ay mas malakas na ngayon. Hindi na parang mahinang hanging dumadampi sa kanyang balat, kundi parang mga tinig na bumubulong ng sumpa sa kanyang mga tenga. Ang ilan ay hindi na nagtatago ng kanilang pagputya. Ang kanilang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya na may halong pagbabanta. Para sa kanila, si Estong ay hindi lamang anak ng mangkukulam. Siya na mismo ay bahagi na ng kasamaan, isang instrumento ng kamatayan. Sinubukan ni Estong na wag pansinin ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga bulungan. Ibababa niya ang kanyang ulo, didikit sa gilid ng daan at bibilisan ang kanyang lakad na parang may humahabol sa kanya. Ngunit ang kanilang mga mata ay parang mga kawit na humahawak sa kanyang kaluluwa, nag-iiwan ng isang matinding pakiramdam ng kahihiyan at pagkakasala na hindi niya maikubli. Ang pagkamatay ni Boyet ay nagdulot ng isang matinding takot sa buong bayan. Ang kawalan ng anumang maliwanag na sanhi ng kanyang kamatayan ay nagpatibay lamang sa kanilang paniniwala sa pangkukulam. At dahil si Estong ang anak ni Densyo at si Boyet ang isa sa mga nangbugbog sa kanya, ang koneksyon ay tila malinaw at hindi may kakaila sa isipan ng marami. Hindi pa man lubusang humuhupa ang pagkabigla at takot sa pagkamatay ni Boyet, isang bagong trahedya ang sumulanta sa kanilang komunidad. Si Kulas, ang pangalawang lalaki sa grupo na nambugbog kay Estong, ay natagpo ang patay. Ang kanyang katawan ay nakabitin sa isang sanga ng malaking puno malapit sa kanilang bahay. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nagdulot ito ng mas matinding pagkasindak at takot. Kung ang pagkamatay ni Boyet ay misteryoso, ang pagkamatay ni Kulas ay mas nakakagimbal. Ang tanawin ng kanyang nakabiting katawan nagtanim ng isang binhi ng matinding takot sa puso ng bawat isa. Sa pagkakataong ito, ang mga tingin kay Estong ay hindi na lamang puno ng hinala. Ito ay puno na ng tahasang pag-akusa. Wala nang bulungan. Ang ilan ay tahasang nagsasabi na si Estong at ang kanyang ama ang may gawa ng dalawang sunod-sunod na kamatayan. Ang galit at takot ng bayan ay nagtitipon at si Estong ang tila nagiging sentro ng kanilang puot. Para kay Estong, ang bawat araw ay naging isang bangungot na walang katapusan. Ang bigat ng mga akusasyon ay halos hindi niya na kayang dalhin. Alam niyang inosente siya sa direktang pagkitil ng buhay ng dalawang lalaki. Ngunit hindi niya may kakaila ang kanyang takot na ang kamay ng kanyang ama ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang konsensya ay patuloy na kinukurot. Ang kanyang pagkakasala ay lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama, ngunit si Densyo ay nanatiling sarado at hindi ito mapakiusapan. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kawalang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang mababasa. Sa tuwing titingin sa kanya si Estong, isang malamig na takot ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang ama, kung ano pa ang kanyang binabalak.
Ang palengke na dating kanyang pinagkakakitaan ay naging isang lugar ng pagdurusa. Ang mga dating bumibili sa kanya ay umiiwas na ngayon. Ang kanilang mga mata ay puno na ng pangamba. Ang ilan ay tahasang tinatanggihan siyang bilhan. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagkasuklam. Ang kanyang kita ay bumababa. At ang gutom ay nagsisimula ng kumalang sa kanilang mga sikmura. Ang kawalan ng kaibigan o kakampi ay masakit na dagot para kay Estong. Wala siyang ibang mapagsasabihan ng kanyang mga alalahanin. Walang ibang maihinga ng tulong. Siya ay nag-iisa. Itinakwil ng buong bayan dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Isang gabi, hindi na nakayanan ni Estong ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang muling kausapin ang kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Itay, hindi po tama ang nangyayari. Hindi po akong may kasalanan nito. At alam kong hindi niya kayang tapusin ang kanyang pangungusap. Ang takot ay humahad lang sa kanyang lalamunan. Tinitigan naman siya ni Densyo. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Huwag kang magsalita ng mga bagay na hindi mo alam, Estong. Ang mga kaaway ay dapat parusahan. Iyan ang batas ng mundo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Ang mga salita ng kanyang ama ay nagdulot ng matinding pagkasindak kay Estong. Hindi niya maintindihan ang ganitong uri ng katarungan. Ang ganitong uri ng paghihiganti na nagbubunga lamang ng mas maraming kamatayan at takot. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon sa bayan ay patuloy na tumataas. Ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng isang makapal na ulap ng pangamba. Hindi nila alam kung sino ang susunod na magiging biktima. Ang mga usap-usapan tungkol sa paghihiganti at paghahanap ng hustisya ay lumalakas. Si Estong ay nabubuhay sa isang estado ng patuloy na pagkabalisa. Takot siya para sa kanyang sarili. Takot siya para sa kanyang ama. At takot siya para sa buong bayan na tila unti-unting nahuhulog sa isang madilim na kahungkagan ng takot at paniniwala sa masama. Minsan, habang siya ay naglalakad pauwi mula sa palengke, may ilang matatandang lalaki ang humarang sa kanyang daan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at determinasyon. Pinagdidiinan nila na si Estong at ang kanyang ama ang may kagagawan sa pagkamatay ng 2 kabataan. At nagbanta pa ang mga ito na hindi nila hahayaang magpapatuloy ang paghahasik nila ng lagim sa bayan. Sinubukan ni Estong na magpaliwanag, na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit hindi sila nakinig. Ang kanilang mga isipan ay puno ng paniniwala. Ang kanilang galit ay matagal nang nag-aapoy. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Estong ang bigat ng kanyang kapalaran. Siya ay hinuhusgahan, na hinahatulan na, dahil lamang sa kanyang pinagmulan. Wala siyang magawa upang baguhin ang kanilang paniniwala. Ang mga araw ay naging linggo at ang sitwasyon sa baryo ay patuloy na lumalala. Ang takot sa pangkukulam ay lumalaganap at ang bawat hindi may paliwanag na pangyayari ay ibinibintang kay Densyo at sa kanyang anak. Ang lugar na yon ay nahati sa takot at hinala, at ang dating payapa at masayang komunidad ay unti-unting nawawasak. Si Estong ay patuloy na nagtitinda sa palengke. Kahit nakokonti na lamang ang bumibili sa kanya, kailangan niyang kumita para meron silang makain ng kanyang ama. Ngunit ang bawat pagtitinda ay isang pagsubok, isang pagharap sa mga mata na puno ng pagkamuhi. Sa gabi, sa kanilang maliit na tahanan ang katahimikan sa pagitan niya
at ng kanyang ama ay nananatiling mabigat at nakakabalisa. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nangyari, ngunit ang presensya ng kamatayan ay malinaw na nararamdaman sa bawat sulok ng bahay. Minsan, hindi na nakayanan ni Estong ang kanyang pag-aalala. "Itay, hindi pa ba tayo natatakot sa maaaring mangyari? Galit na po ang mga tao sa atin." Sabi niya, ang kanyang tono ay halos isang bulong na lamang. "Ang takot, anak, ay isang mahinang sandata. Ang mahalaga ay ang lakas ng iyong loob at ang iyong paniniwala." Tumingin sa kanya si Densyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang lungkot. Ngunit hindi maintindihan ni Estong ang kanyang ama. Anong lakas? Anong paniniwala? Ang tanging nararamdaman niya ay takot at kawalan ng pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang bayan ay tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Ang pagkamatay ni Boyet at Kulas ay nag-iwan ng isang sugat sa kanilang komunidad. Isang sugat na hindi madaling maghilom. At si Estong, ang anak ng mangkukulam, ay patuloy na nabubuhay sa ilalim ng anino ng hinala at takot. Naghihintay sa hindi may iwasang pagdating ng bagyo. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nauupos at ang tanging natitira ay ang mabigat na pakiramdam ng isang trahedyang hindi pa natatapos. Ilang araw ang lumipas matapos ang sunod-sunod na pagkawala ni Boyet at Kulas. Ang takot sa kapis ay tila isang nakakahawang sakit na kumalat sa bawat sulok ng bayan. Ang mga tao ay nagkukulong sa kanilang mga tahanan sa gabi. Ang mga bintana at pinto ay mahigpit na nakasara na parang nagtatago mula sa isang hindi nakikitang kaaway. Ang palengke, na dating sentro ng buhay at kalakalan, ay naging mas tahimik at mas konti ang tao. Isang umaga, ang balita ay muling kumalat na parang apoy. Si Roman, ang pinakahuling miyembro ng grupo na nambugbog kay Estong, ay natagpo ang patay sa kanyang kwarto. Ang kanyang itsura ay nakakagimbal. Ang kanyang muka ay namamaga at halos hindi na makilala. At ang kanyang tiyan ay labis na lumaki, na parang isang lobong punong-puno ng tubig. Wala na siyang buhay nang matagpuan siya ng kanyang pamilya. Ang pagkamatay ni Roman ay nagdulot ng matinding pagkabigla. Ngunit hindi tulad ng pagkamatay ni Boyet at Kulas. Ang pamilya ni Roman ay nanatiling tahimik. Walang sigaw. Walang iyak na umalingaw-ngaw mula sa kanilang tahanan. Ang kanilang pagdadalamhati ay tila nakakulong sa loob ng kanilang mga puso. Isang tahimik na pagtanggap sa isang hindi may paliwanag na trahedya. Ang katahimikan ng pamilya ni Roman ay nagdulot ng isang bahagyang pagkakampante kay Densyo. Tila ba ang kanilang takot ay mas matindi kesa sa kanilang galit o marahil ay meron silang sariling mga dahilan para manahimik. Para kay Estong, ang sunod-sunod na pagkamatay ng 3 lalaki ay isang mabigat na pasanin. Ang kanyang pagkakasala ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang bawat patay ay isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan at ang madilim na kakayahan ng kanyang ama. Gayunpaman, sa kabila ng panlabas na katahimikan, ang tensyon sa bayan ay nanatiling mataas. Ang mga tao noon ay patuloy na nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay patuloy na sumusulyap kay Estong na may hinala at takot.
Ang pakiramdam ng panganib ay nanatili sa hangin. Isang hindi nakikitang presensya na nagbabanta sa kanilang kapayapaan. Ilang araw matapos may libing si Roman sa isang tahimik na seremonya. Isang hapon, pagdating ni Estong sa kanilang bahay mula naman sa palengke, isang nakakagimbal na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang pintuan ng kanilang bahay ay bahagyang nakabukas. Isang bagay na hindi karaniwang ginagawa ng kanyang ama. May kakaibang katahimikan na bumalot sa buong paligid. Isang katahimikan na mas nakakabagabag kesa sa anumang ingay. Kinakabahan si Estong na dahang-dahang lumapit sa bahay. Ang unang bagay na kanyang nakita ay ang nakatihaya na katawan ng kanyang ama sa beranda. Ang ulo nito ay nakalaylay sa ibabaw ng unang baitang ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay dilat at nakatitig ito sa kawalan. At ang kanyang dila ay nakalabas, bahagyang nangingitim. Wala na siyang buhay. Isang sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Estong. Isang hinaing na puno ng pagkabigla, takot at hindi makapaniwalang sakit. Tumakbo naman siya patungo sa kanyang ama. Ang kanyang mga tuhod ay labis na nanghihina. Nilapitan niya ang malamig at matigas na katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang nanlalamig nitong kamay. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang ama, ngunit walang sagot. Ang kanyang ama, ang kinatatakutang mangkukulam ng kapis, ay nakahiga na ngayon nang walang buhay sa kanilang beranda. Hindi alam ni Estong kung gaano katagal siyang nakatulala sa walang buhay na katawan ng kanyang ama. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sino ang maaaring gumawa nito at bakit? Ang kanyang mga mata ay napatingin sa paligid. Naghahanap ng anumang bakas, anumang paliwanag. Ngunit walang kakaiba sa paligid nun. Walang senyales ng pakikipaglaban o anumang kaguluhan. Tila ba ang kamatayan ay dumating ng tahimik at walang babala? Ang takot ay muling bumalik sa puso niya, mas matindi kaysa kailanman. Kung ang kanyang ama, na may reputasyon bilang isang makapangyarihang mangkukulam, ay maaaring mamatay ng ganito, kung gayon, walang sino man ang ligtas. At siya, ang anak ng mangkukulam, ay mas lalong nasa panganib. Ang mga kapitbahay na narinig ang kanyang sigaw ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at pag-uusisa nang makita nila ang nakahandusay na katawan ni Densyo. Ang kanilang pagtataka ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang kakaibang halo ng takot at kasiyahan. Walang sino man ang lumapit upang tulungan si Estong. Sa halip, sila ay tumayo lamang doon. Pinagmamasdan siya na may halong hinala. Para sa kanila, ang pagkamatay ni Densyo ay maaaring isang uri ng banal na paghihiganti. Isang katibayan na ang kasamaan ay hindi maaaring magtagumpay. Si Estong ay nag-iisa sa kanyang pagdadalamhati. Ang mga taong dapat sana ay nakikiramay sa kanya, ay tumitingin sa kanya na parang siya mismo ang may gawa ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang bigat ng kanilang mga akusasyon ay halos hindi niya na kayang dalhin pa. Sa paglipas ng mga oras, dumating ang mga otoridad upang imbestigahan ang nangyari. Ngunit ang kanilang mga tanong ay puno ng hinala. Ang kanilang mga tingin ay nagpapaiwatig na si Estong ang pangunahing sospek.
Ang mga tanong ay patuloy na bumubuhos. Ang bawat isa ay naglalayong idiin siya. Dito naramdaman ni Estong na siya ay nasa isang bangungot. Isang sitwasyon kung saan siya ang biktima, ngunit siya rin ang pinaghihinalaan. Sa uli, walang natagpuang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Estong sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit ang hinala ng bayan ay nanatili na isang nakatago na gapos na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Ang libing naman ni Densyo ay isang tahimik na pangyayari. Kukonti lamang ang dumalo. Karamihan ay mga kamag-anak na hindi rin gaanong malapit sa kanya. Ang mga taga-bayan ay umiwas. Ang kanilang takot ay mas matindi kaysa sa kanilang paggalang sa patay. Si Estong ay nag-iisa sa harap ng kanyang kabao. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkalito. Pagkatapos ng libing, si Estong ay naiwan sa kanilang maliit na bahay. Ngayon ay mas tahimik at mas malungkot kaysa kailanman. Ang anino ng kanyang ama ay tila nananatili sa bawat sulok. Isang paalala ng kanilang madilim na nakaraan at ang mapait na kapalaran na kanilang sinapit. Hindi alam ni Estong kung ano ang kanyang gagawin. Wala na ang kanyang ama, ang tanging pamilya na kanyang nakilala. Ang bayan ay patuloy na tumitingin sa kanya na may hinala at takot. Wala siyang ibang mapupuntahan. Walang ibang matatawag na tahanan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Estong na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Patuloy siyang nagtitinda sa palengke kahit na ang kanyang kita ay halos wala na. Kailangan niyang mabuhay. Ngunit ang pagkamatay ng kanyang ama ay nagdulot ng isang malaking pagbabago para sa kanya. Ang dating tahimik at mapagpasensyang si Estong ay naging mas mapagmatyag at mas sarado. Ang sakit at takot na kanyang naranasan ay nag-iwan ng isang teklat sa kanyang kaluluwa. Minsan habang siya ay nag-iisa sa kanilang bahay sa gabi, mapapaisip siya tungkol sa kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng takot at kahihiyan na idinulot nito sa kanya, hindi niya maikakaila ang kanyang pagmamahal dito. Si Densyo ang kanyang ama, ang taong nagpalaki sa kanya, ang tanging pamilya na kanyang nakilala. Ngunit mayroong ding bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kapayapaan sa pagkamatay nito. Ang madilim na anino na bumabalot sa kanyang buhay ay tila bahagyang lumuwag. Marahil ngayon ay meron na siyang pagkakataong mamuhay ng isang normal sa buhay. Isang buhay na hindi hinuhusgahan ng nakaraan ng kanyang ama. Gayunpaman, alam ni Estong na hindi magiging madali ang lahat. Ang takot at hinala ng bayan ay hindi basta-basta mawawala. Kailangan niyang patunayan sa kanila na siya ay iba sa kanyang ama, na siya ay karapat-dapat sa kanilang paggalang at pagtanggap. At sa gabing yon, habang ang buwan ay nakasilip sa kanyang bintana, isang bagong determinasyon ang sumibol sa puso ni Estong. Hindi siya magpapadaig sa takot at hinala ng iba. Magtatrabaho siya ng gusto. Magpapakabuti siya sa kanyang kapwa at sisikapin niyang baguhin ang tingin ng bayan sa kanya. Alam niyang mahaba at mahirap ang kanyang tatahakin. Ngunit handa siyang harapin ang anumang hamon. Para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Estong ng isang bahagyang pag-asa sa hinaharap. Ang anino ng kanyang ama ay maaaring naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing bigat
at kasing dilim ng dati. Ang kanyang sariling liwanag ay nagsisimula ng sumilay. Ang lampara sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng matamlay na liwanag sa maliit na hapagkainan. Mag-isa si Estong, tahimik na kumakain ng kanyang hapunan. Isang maliit na tira-tirang isda at konting kanin. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay halos nakakabingi. Mas matindi kesa noong narito pa ang kanyang ama. Sa bawat tunog ng kanyang kutsara sa plato, mas lalo niyang nararamdaman ang kanyang pag-iisa. Maya-maya pa, bigla naman ang tunog ng bumukas na pinto ang pumutol sa katahimikan. Dalawang lalaki ang mabilis na pumasok sa kanilang bahay. Ang isa sa kanila ay agad niyang nakilala, si Mang Abner, ang tatay ni Roman. Ang kanyang muka ay puno ng pigati at galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyon na hindi maipaliwanag. Ang lalaking kasama nito ay hindi niya kilala. Matipuno ang pangangatawan at masama ang tingin. Dito natigilan si Estong sa kanyang pagkain. Ang kanyang puso ay nagsimulang kabahan. Alam niyang walang may dudulot na mabuti ang pagdating ni Mang Abner. Ikaw at ang iyong demonyong ama ang sumira sa buhay ng anak ko. Bulyaw dito ni Mang Abner na ang kanyang tono ay halos garalgal na sa sobrang galit. Hindi naman nakaimik itong si Estong. Mula sa kanyang kinauupuan, handang harapin ang anumang mangyari. Alam kong kayo ang may gawa sa pagkamatay ni Roman. At ngayon, wala na rin ang iyong ama. Pagpapatuloy pa dito ni Mang Abner habang humahakbang ito papalapit kay Estong. May bahid ng kakaibang tono sa huling pangungusap ni Mang Abner. Napansin naman ito ng bata. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong dito ni Estong. Ang kanyang boses ay bahagyang kinakabahan. Humugot ng malalim na hininga si Mang Abner. Ang kanyang mga mata ay nakakuyom sa galit. Hindi ko na kayang itago pa ito. Ako ang pumatay sa tatay mo. Sabi naman dito ng matanda. Ang kanyang tono ay puno ng hinanakit. Nalaglag ang hawak na kutsara ni Estong. Ang kanyang isipan ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Taas na upa na inamin ni Abner ang kanyang ginawa kay Densyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi ko na matiis ang paghihirap ng aking pamilya. Ang takot na idinulot ng iyong ama sa amin. Ang pagkawala ng aking anak. Hindi ko kinaya. Tugon dito ni Abner. Pero papaano? Halos pabulong na tanong dito ni Estong. Nilason ko siya noong gabing pagtapos mailibing si Roman. Pinuntahan ko siya. Mariing sabi ni Mang Abner. Habang mag-isa si Densyo sa bahay, ay nagpanggap na dayo ang kanyang kasamang lalaki at nagtanong ito ng direksyon. At palihim na kumilos si Abner sa likuran at pinalo ito ng bakal. Nang mawalan ng malay ay doon niya ito nilagyan ng lason. Naramdaman ni Estong na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya maisip na ang ama ni Roman, ang taong dapat sana ay nagdadalamhati, ay nagawa palang maghiganti sa ganitong paraan. Pero bakit niyo po ginawa yon? Alam niyo bang mas lalo lang kayong magdudulot ng gulo? Tanong dito ni Estong. Napuno ito ng pagtataka at sakit. Gulo? Ang buhay namin ay matagal nang magulo dahil sa iyong mag-ama. Ang takot ni binibigay ng ama mo sa amin ay hindi matutumbasan ng anumang gulo.
Sagot pa dito ni Mang Abner. Ang lalaking kasama naman ni Mang Abner ay nanatiling tahimik. Nakamasid lamang kay Estong na may masamang tingin. Alam kong galit kayo, pero hindi tama po ang ginawa ninyo. Hindi ito ang paraan para makamit ang hustisya. Wika naman dito ni Estong habang sinusubukang maging kalmado. Hustisya? Ang hustisya para sa amin ay ang mawala kayong mag-ama sa aming buhay. At ngayon, natapos na yun. Muling pagtawa dito ni Mang Abner. Tinitigan ni Estong ang mukha ni Mang Abner. Nakita niya ang matinding sakit at galit dito. Ngunit nakikita rin niya ang isang uri ng desperasyon. Ang pagkawala ng kanyang anak ay nagdulot ng matinding paghihirap sa kanya at sa kanyang paniniwala. Ang tanging paraan para maibsan ang sakit na iyon ay ang paghihiganti. Ano pong gagawin ninyo sa akin ngayon? Tanong dito ni Estong. Ang kanyang puso ay kumakabog na ng malakas. Tumingin naman si Mang Abner sa kanyang kasama. Ang mga tingin nito ay nagpapahiwatig ng isang pagkilos ng masama. Ang lalaking kasama ni Mang Abner ay humakbang papalapit kay Estong. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Naramdaman ni Estong ang matinding takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Parang awa niyo na. Wala akong kasalanan sa nangyari. Biktima rin ako sa lahat ng ito. Pakiusap naman dito ni Estong. Biktima? Ikaw ang anak ng mangkukulam. Ang dugo mo ay katulad ng dugo niya. Hindi ka rin ligtas sa kasamaan. Mapanuya ang tono ni Mang Abner. Sinubukan ni Estong na umatras. Ngunit hinarang siya ng lalaking kasama ni Mang Abner. Alam niyang wala siyang laban sa kanilang dalawa. Papaslangin ninyo ako kahit alam mo na wala akong kasalanan. Sabi pa dito ni Estong na ang kanyang boses ay puno na rin ng desperasyon. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay nabigyan ko ng kapayapaan ang kaluluwa ng aking anak. Patuloy na sagot dito ni Mang Abner. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Estong ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Siya ay nahuli sa isang sitwasyon kung saan ang galit at paghihiganti ang naghahari. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kamay ng isang taong nawalan ng anak at puno ng puot. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, mayroong paring bahagi sa kanya na hindi sumusuko. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para makatakas, para mabuhay. Tumingin si Mang Abner sa kanyang kasama na nanatiling nakamasid kay Estong. Mayroong pag-uusap na hindi binibigkas sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, humugot ng malalim na hininga si Mang Abner. Hayaan na natin siya, sabi niya sa kanyang kasama. Ang lalaki ay nag-aatubiling umatras. Maaaring nakaligtas ka ngayon, Estong. Pero tandaan mo, kung magkakamali ka, babalikan kita. Sabi naman dito ni Mang Abner kay Estong. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagbabanta. Sa galak ni Estong ay napaluhod pa siya sa kanilang sahig at nagpasalamat kay Mang Abner dahil sa pagpapalaya sa kanya. Ngunit alam ni Estong na hindi pa natatapos ang lahat. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama ay isang mabigat na pasanin na kailangan niyang dalhin. Kailangan niyang magpasya kung sasabihin niya ito sa bayan. Kung hahayaan niyang mabuhay si Mang Abner sa kanyang ginawa o kung hahanap siya ng ibang paraan
para makamit ang hustisya. Ang gabi ay puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Estong na kailangan niyang gawin ang tama. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kapayapaan ng buong Capiz. Ang anino ng nakaraan ay maaring manatili, ngunit ang kinabukasan ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Kahit patay na si Mang Densyo, ang ligasiya ng kanyang pagkakakilanlan ay naiwan kay Estong na tila isang mantsa na mahirap nang burahin sa utak ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng buhay ni Estong bilang tindero ng isda, ay naroon pa rin ang takot ng mga tao sa batang anak ng isang mangkukulam. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin. Nakakalungkot lang na namatay yung tatay ni Estong, no? Although alam naman natin na masama naman yung ginagawa niya. Kaya lang, parang dito sa kwento natin, umikot lang dahil dun sa ginawa na binugbog si Estong nung 3 bata rin, no? Which is hindi naman talaga tama, no? Siyempre bilang ama, nagalit lang din tong si Densyo. Ang pinakamali lang talaga dun, yun talagang tinuluyan niya yung 3, eh, no? So, saka bantog namang kukulam to. So alam na rin ng mga taga-baryo nila na kung ano man nangyari dun sa 3, kumbaga 90% ng may gawa si Densyo, lalo pa siguro nalaman nilang binugbog ng 3 yon si Estong. Kumbaga pag-ihigante. Yun, grabe. Saka ano rin, medyo nakakalungkot yung pagkamatay ni Densyo kasi talagang plinano nila, so, no? Pero wala tayong magagawa, yun yung kwento natin. Hindi man maganda yung naging ending, pero maraming aral na pwedeng mapulot dito. Kayo mga kabaryo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa ko. Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.